Hayaan ko po muna muli ang bawat isa na tumayo para po atin po munang banggitin ang ating pong panunumpa sa mga oras na ito. Sabay-sabay po nating basahin ang ating pong panunumpa sa umagang ito. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon. Ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen and amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, we extol your name, O Lord God. We exalt you as our Lord Jesus Christ, Panginoon. And you deserve, Panginoon, na sa umagang ito, na sa uling araw namin dito sa BS Square, Panginoon, karapat-dapat kang tumanggap ng lahat ng papuri. Karapat-dapat ka, Panginoon, na dapat itaas ang pangalan nyo sa lahat ng gagawin namin sa umagang ito. Kaya Lord, sa aming pong paglapit sa inyo, sa aming pong pagsamba at pag-aaral ng inyong salita, dalangin po namin na pakalinisin niyo po ang puso namin. Kung meron po kayong mga nakikita na kahit anong karumihan, anumang kasalanan, maliit man o malaki sa aming paningin, intensyon man naming nagawa or hindi namin intensyon na nagawa, Panginoon, patawarin niyo nga po kami dito. Linisin niyo po ang puso't isipan namin upang maging malaya ang banal na espiritu na makapasok sa buhay namin at tanggapin ang inyong mga salita. O Lord, ikaw lamang po ang magaling. Ikaw lamang po ang matalino. Gamitin niyo lamang po ako at ilagay sa inyong likuran at ibahagi sa bawat isa ang mga salitang gusto niyo pong ipaiwatig sa kanila. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ginawa ninyo this year 2023. Salamat po sa lahat, Panginoon, ng kabutihan na kailanman hindi matatapatan ng kahit anong bagay na ginawa ninyo sa amin this year 2023. Kaya Lord, sa mga oras na ito, ina-acknowledge po namin kayo at nagpapasalamat po muli kami sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Lord, we bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na po, mga kapatid. Bago po tayo magsimula, alam niyo po, since New Year na mamayang alas 12 ng gabi, panibagong taon na naman na kung saan tayo ay magse-celebrate, naisipan kong i-search ano nga ba yung mga most common New Year's resolution. So siguro ilan sa atin dito, no, bago pa man matapos ang taon, nakakuha na ng planner sa Starbucks. Ayan, marami na siguro pumunta ng Starbucks, no? Nagpapalit ng sticker nila sa tumbler, sa planner, at siguro doon sa planner, nilagay nyo na yung mga New Year's resolution nyo. Alam nyo po, ilan sa mga common na New Year's resolution na nakita ko sa internet, ito pong mga bagay na to. Paki-next slide. Isa po doon, sabi nila, mag-quit na ako ng smoking. Titigilan ko na yung bisyo ko sa year 2024. Yan ang sabi ng iba. Yung iba naman, sabi nila, mas onti na ang pag-inom ko ng alak. Or siguro, sasabihin ng iba, titigilan ko na ang pag-inom ng alak sa year 2024. Yung iba naman, I will spend time more with my family. Iba naman, I will eat healthier, sleep more. I will live happily sa year 2024. Make new friends, stop procrastinating, exercise more. Alam niyo po, bago pa matapos ng taon na to, may nagsusumba na. At for sure, pagkatapos ng pagpasok ng 2024, day 1 out of 365, nagsusumba na yan. Day 2, nagsusumba ulit. Day 3, nagsusumba ulit. Day 4, nasa samgyupan na. Di ba? Siguro, ilan sa atin ganon. So, iba naman, I will read more, travel more, get organized, spend less money, improve diet, reduce stress, lose weight, learn a new skill or hobby, drink up, perform better at work, get a new job, improve finances sa mga business, pagpasok ng bagong opportunity na trabaho, and save money. So ilan lang po ito sa mga common New Year's resolution na nakita ko po sa internet. And for sure, marami po sa atin ang meron pang gustong ilagay dyan. Siguro ang ilan sa atin, Pastor, isa sa mga New Year's resolution ko is babawasan ko na ang pagiging addict sa paglalaro ng ML. Pastor, babawasan ko na ang mga bagay na nagkukos ng time para hindi ko mauna ang Diyos. Babawasan ko na, uunahin ko na lagi ang Diyos, Pastor. Ilalagay ko na siya sa New Year's resolution ko. Alam niyo po, napakarami nating New Year's resolution. Siguro hindi natin mabibilang sa ating kamay.
Hindi natin mabibilang kung pagsasama-samahin natin lahat ng ating mga daliri. Pero alam nyo po ba, minsan, pag hindi natin nagawa ang ating plano sa isang taon, hindi natin nagawa ang ating New Year's resolution, nawawalan na tayo ng pag-asa, or kung hindi man mawalan ng pag-asa, nawawalan tayo ng gana. Di ba ganun na nangyayari sa New Year's resolution? Ako po aaminin ko, may mga pagkakataon noong 2015, sabi ko, pagpasok ng 2016, mag-gym ako, tuloy-tuloy yan. Sabi ko, 3 times a week, 4 times a week. Sabi ko po sa inyo, lumaki lang yung tiyan ko, na-stop lang ako ng isang buwan, nawalan na ako ng gana. Nawalan na ako ng pag-asa. Kasi ganun ho tayo minsan. Kapag natigil ang isang bagay na plano natin, nawawala na tayo ng pag-asa at gana. Iniisip natin na wala na tayong pagkakataon pa na magbago. Wala na tayong pagkakataon pa na magkaroon ng panibagong buhay. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa bawat araw at sa bawat taon na pumapasok, laging merong bagong pagkakataon ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Amen! Di ba? Laging merong bagong chances na binibigay ang Diyos. Basahin ko lang po muna saglit ang Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sabi doon, the steadfast love of the Lord never ceases. Kung yung una, mga kapatid, hindi mo ramdam na mahal ka ng Diyos, ipapaalala ko sa iyo, mahal ka po ng Diyos. Hindi yun nagbago simula day 1 ng 2023 hanggang ngayon, 365 days of 2023. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. So every morning, every year, mercy ng Lord ay nagbabago para sa atin. Kaya sa pagpasok ng panibagong taon, ang Diyos natin ay nagbibigay ng panibagong pagkakataon. Kaya ang title natin ngayong umagang ito, Panibagong Taon, Panibagong Pagkakataon. So panibagong pagkakataon muli para maitama natin ang mga dapat itama, panibagong pagkakataon muli para tayo ay tumayo mula sa ating pagkabagsak ngayong 2023. Basahin po natin ang Isaiah chapter 43 verses 18 to 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na to. Alam niyo po, itong verses na binabasa natin from Isaiah chapter 43, parte siya ng isang larger context or isang kwento sa Isaiah, na kung saan, mga kapatid, si Isaiah po ay nagdi-deliver ng message mula sa Diyos at sinasabi niya sa bawat Israelita ang pag-asa na pwedeng ibigay ng Diyos, ang comfort na pwedeng ibigay ng Diyos, ang panibagong pagkakataon na pwedeng ibigay ng Diyos. Ibinabahagi po ni Isaiah, mga kapatid, that God can create new opportunities and possibilities kahit na minsan mahirap ang sitwasyon ng isang tao. Alam niyo po, sa buhay natin, laging merong opportunity. Naniniwala ba kayo doon? Pagkagising pa lang kaninang umaga, may opportunity ka para magalit or hindi. Di ba? Pagkagising pa lang kaninang umaga, may opportunity ka para unahin ang Diyos or hindi. Pagkagising pa lang kaninang umaga, may opportunity ka para umatin ng church or hindi. So sa bawat araw, mga kapatid, God always create new opportunities. At habang mayroong buhay, mayroong panibagong pagkakataon. At habang may bagong taon, may panibago pa ring pagkakataon. May pagkakataon ang lahat na magbago ang kanilang pagkatao. Dahil tayo ay may Diyos na katulad ni Kristo. Diba? Nakakatuwa po na tayong mga Kristiyano at nananampalataya sa Kanya, laging ipinapaalala ng Diyos na lagi tayong may bagong pagkakataon dahil sa Kanya, dahil sa grasya Niya, dahil sa kaya Niyang gawin sa buhay natin. Alam niyo po, madalas ito ang naririnig ko sa mga taong walang tiwala sa mga tao sa paligid nila na kaya nilang magbago. Ito, madalas ko ito naririnig. Pag merong conflict, kapag merong nagpapa-counsel or nanghihingi ng advice, ito daw ang madalas na sinasabi sa kanila. Kapag nag-aaway sila, ang sabi sa kanya, wala ka ng pag-asa pa. Asa ka pa na magbago. Yang ugali mo
na ganyan, malademonyo, wala ka ng pag-asa. Asa ka pa. Di ba? Sabihin niya sa'yo, ikaw ngayon, kala mo, ganyan ka, hindi ka na magbabago, asa ka pa. Alam niyo po, wag po nating sabihin ang word na asa ka pa. Ang lagi nating dapat sinasabi, umasa ka pa. Umasa. Bakit kailangan pa nating umasa? Kasi mga kapatid, our God is the God who can make the impossible possible. Naniniwala kayo doon? Di ba, yung naging imposible sa'yo ngayong taon, kunyari, imposible sa'yo na makapasa sa board exam, posible sa'yo na makapasa sa board exam kahit sa susunod na taon dahil sa Diyos na pwedeng mag-create ng posible sa buhay mo. Sabi po sa Matthew chapter 19, verse 26, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. So wag nating sabihin sa tao na asa ka pa. Asa ka pa na makakamit mo yan. Asa ka pa na magbabago buhay mo. Asa pa ako na mai-improve ko ang sarili ko. Huwag nating sabihin yon. Ang sabihin natin sa sarili natin at sa mga taong nasa paligid natin, umasa ka pa. Kasi yan ang kayang gawin ng Diyos. May kaya siyang gawin sa iyo sa susunod na taon. Alam niyo po, maraming beses sa Biblia na may mga taong iniisip ng marami na hindi na magbabago. Maraming characters sa Bible na akala ng mga tao noon, hindi na sila magbabago. Ngunit lagi po silang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na baghuin ang kanilang buhay. So ito po yung ilan sa mga characters from the Bible. Ilan lang po to, marami pong characters from the Bible that our Lord na binigyan niya ng chance, yung mga tao. Ilan lang po ito. Una, mga kapatid, si Paul. Kilala natin siya, di ba mga kapatid? Siya ay persecutor, siya ay pumapatay ng mga Kristiyano, siya ay tinatawag na Saul or Saul noong hindi pa siya si Paul. Di ba, binigyan siya ng chance ng Lord para itama yung pagkakamali niya. Binigyan siya ng chance ng Lord para magamit siya ng Panginoon para sa kaluwalhatian ng Diyos. So kung minsan, kala natin lubog na tayo sa ating nakaraan, huwag kang mag-alala. May pag-asa pa rin po tayo. Nagkakaintindihan tayo? Okay. Next, mga kapatid, si David. Si David, kilala natin siya. Siya ay shepherd nung una, pero naging king po siya. Hindi lang yon. Kilala natin si David na nagkasala din. Di ba si David nangalunya kay Bathsheba. Sila ay nagkaroon ng anak. Nag-commit siya ng adultery. Pero, mga kapatid, kahit na nalubog siya sa kasalanan noon, ni-restore pa rin siya ng Diyos. Binigyan pa rin siya ng chance. Hindi naging madali yung restoration, masakit yung pagre-restore ng Diyos sa kanya kasi namatay yung anak niya eh. Di ba? Namatay ang anak niya kay Bathsheba. Pero, ni-restore pa rin siya ng Diyos. Sa buhay natin, kapag may bagong pagkakataon, hindi rin po madali. Kung merong mga ire-restore ang Diyos sa buhay natin, sa pagbabago ng kasalanan natin, sa pagtayo natin mula sa pagkadapa, hindi rin po madali. Pero worth it kapag nangyari ang kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? Amen. Next po mga kapatid, si Peter. Kilala natin si Peter. Si Peter mga kapatid ay dininay si Jesus 3 times. Di ba? Kung kayo i-dininay na, kunyari, ako po, dininay ako ng asawa ko 3 times. Sabi niya, ay, hindi ko yan asawa. Mas gwapo yung asawa ko dyan. Gwapo siya, pero mas gwapo yung asawa ko dyan. Di ba? Paano pag ako yung dininay? Ano yung mararamdaman ko? Masasaktan ako. Di ba? Baka ayoko nang makipagbalikan kasi dinidinay niya ako bilang asawa niya. Ang Diyos po, mga kapatid, dininay ni Peter, pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon. Minahal pa rin siya ng Diyos. Di ba? Kahit tayo minsan dinidinay natin ng Diyos na parte ng buhay natin, mahal ka pa rin niya. Binibigyan ka pa rin niya ng tsansa. Next, mga kapatid, si Mary Magdalene. Lala natin si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po, mga kapatid, sa Bible, siya ay napossess ng demons. Di ba? Sino dito ang gustong makasalamuha ng taong nakakapossess ng demons? Napossess by demons? Siguro ayaw natin. Bruha nga lang, ayaw na natin makasalamuha eh. Di ba? Paano pa kaya yung possessed by demons? Si Jesus, walang alinlangan, hinil niya po si Mary Magdalene. Binigyan niya ng chance, binigyan niya ng pag-asa, at dahil doon, si Mary Magdalene naging devoted follower ni Jesus. So nakikita niyo yun mga kapatid, kahit anong sakit, ano pa mang sitwasyon mo,
bibigyan ka pa rin niya ng chance ng Diyos para magbago, mahil, gumaling sa kahit ano pa mang bagay. Isa pa, si Zacchaeus. Diba? Si Zacchaeus ay isang tax collector. Oh, nababasa natin yan sa book 1 natin, di ba? Si Zacchaeus. Di ba, Zacchaeus, kung iisipin natin, parang ang hirap naman patawarin ng isang tao na ngungurap ng pera namin. Di ba, tax collector siya? Ang tingin noon ng mga tao sa isang tax collector, corrupt person. Di ba? Makasalanan na kagad. Di ba, imagine nyo yun, mga kapatid, nagtatrabaho ka lang, iniisip na sa'yo, makasalanan ka na. Nagtatrabaho ka lang, ganun na pala ang tingin ng tao. So kahit ganun ang tingin ng tao, si Jesus, tinawag siya. Pinababa siya, pumunta sa kanilang tahanan. So si Jesus, pwedeng pumunta sa ating buhay. Si Jesus, pwedeng manirahan sa ating puso. Pwede niya tayong baguhin. May chance pa tayo, mga kapatid. Isa pa, si Rahab. Di ba kilala natin si Rahab, mga kapatid? Si Rahab po, mga kapatid, siya yung, nung papasok po ang mga Israelites sa promised land ng Diyos, may mga pinadala pong spies. So pumunta sila sa bahay ni Rahab. Si Rahab po ang nagtago sa mga spies para hindi patayin ng mga tao doon yung Israelita, yung dalawang spies. So dahil sa ginawa po ni Rahab, mga kapatid, kahit hindi siya parte ng lineage ng Diyos, ng pamilya ng Diyos, or promised people ng Diyos, naging parte po siya ng promised people ng Diyos. Bakit? Kasi sumunod siya sa kalooban ni Lord. Sa panibagong taon, mga kapatid, may pag-asa pa na sundin mo yung kalooban ng Diyos sa'yo. Di ba? Ano pa ba yung mga kalooban ng Diyos na hindi pa natin nagagawa? May pag-asa pa po tayo. May pagkakataon pa po tayo. So lahat ng to, mga kapatid, ay nagkaroon ng pagkakataong magbago ang kanilang buhay dahil sa tulong ng Diyos. Ipinapakita po ng mga kwentong to, mga kapatid, na sa bawat araw or bawat taon, may panibagong pagkakataon. Kaya sa panibagong taon na papasok po, mga kapatid, paano natin mararanasan pa ang panibagong pagkakataon? Paano natin mas magagamit ang panibagong pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Diyos? Kasi pwede nating sabihin na bibigyan kita ng chance. Ang tanong, anong effort ang gagawin mo? Ang tanong, ano ang gagawin mo para dun sa chance na yon, ma-maximize natin siya sa susunod na taon? So sa panibagong pagkakataon, dapat may new mindset na tayo. Di ba? Dapat isa yan sa mga pinapasok natin sa New Year's resolution natin. Kung una, ito ang mindset ko, gagawin ko lang ang isang bagay kahit hindi yung best, dapat ngayon, magkaroon ka ng new mindset. Gagawin mo na yung mga bagay na the best para sa Panginoon. Amen ba? Amen. So, ano yung new mindset na meron tayo dapat? Tingnan po natin yung NEW. So, dahil bagong taon, bago, new. Tingnan natin. Una, mga kapatid, is never dwell in your past. Never dwell in the past. Huwag nang balik-balikan pa kung ano ang nakaraan. Huwag kang tumira sa nakaraan. Kasi ang dapat nating tiran, yung ngayon at yung kinabukasan. Basahin po natin ang verse 18. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Alam niyo po, sa isang bagong taon na papasok, maaaring maraming bagay sa nakaraan na 2023 or mga nakaraang taon pa ang memorable sa atin. Siguro sa atin, no? Ako memorable sa akin din tong 2023. Itong 2023, nagkaroon ako ng anak. 2023, maraming nangyari sa buhay namin, sa buhay ko. So maaaring maraming memorable sa buhay natin. Maaaring nagpasaya, this 2023, nagpasaya sa inyo, nagbigay ng kagalakan sa atin lahat, nagpasakit at nagpalungkot sa atin. Alam niyo po, yun ay nakaraan na. Lahat ng nangyari netong 2023 simula day 1, nakaraan na po iyon. Pastor, masama ba na isipin na minsan, masama bang isipin minsan ang nakaraan? Masama ba? Kayo sumagot. Masama ba? Siyempre hindi. Di ba? Hindi naman masama. Pero, mga kapatid, may sasabihin po ako sa inyo. Ito pong verse na binasa natin ngayon, kung babasahin natin siya sa sa English translation, ang nakalagay doon, do not dwell on the past. Anong ibig sabihin ng do not dwell? Ng dwell. Huwag kang tumira. Huwag kang
alam mo yon, huwag kang mag-stay doon. Mag-move forward ka. Isipin mo na nangyari yun, alalahanin mo, pero, mga kapatid, huwag kang tumira doon. Pagtuunan mo ng pansin ang present at ang kinabukasan. Alam niyo po, pwede nating maalala ang mga bagay sa nakaraan. Pero ulitin ko, wag po nating tirhan na hindi na tayo makakapag-move forward pa. 'Di ba? Ide-demolish na yung bahay mo, pero dahil ikaw, inaalala mo yung lahat ng nakaraan sa tahanan nyo, ayaw mo umalis, ide-demolish na nga. Ano nangyari? Masasaktan tayo. Ano nangyari? 'Di ba? Titira tayo sa walang bubong kasi ide-demolish na nga. Ganon din sa buhay natin. Ayaw man natin na mawala ang nakaraan, gusto man natin na balikan ang nakaraan, lalo ngayon may palabas na Rewind. Di ba? Siguro ilan sa atin dito nanood na nung Rewind kay Marian Rivera, pati kay Ding Dong. Di ba? Ang kwento nun parang bumalik pa yata sa nakaraan. Actually, walang sinong tao dito ang kayang bumalik sa nakaraan. Ang kaya lang natin gawin, gampanan ang kasalukuyan. Yun ang kaya natin gawin. Kaya sabi ng Diyos, do not dwell on the past. Cherish every good memory and embrace bad memory as a challenge. We can cherish, di ba, yung good memories na nangyari noon. And yung mga bad memories, let's take it as a challenge, as our stepping stone to develop ourselves, to increase, mga kapatid, yung faith natin sa Diyos. Ang bawat magandang alaala ay yakapin at bawat hindi magandang alaala ay gamitin bilang stepping stone to continue and move forward to develop yourself. Alam niyo po, may kakilala ako na teacher totoo to Teacher na siya noong high school pa lang ako. Ito, totoo po to teacher na siya noong high school pa lang ako. Noong unang taon nang siya po ay nagtuturo, nag-take daw po siya ng board exam. Alam niyo po nangyari? Bumagsak po siya. Unang taon, pangalawang beses niya, mga kapatid, bumagsak pa rin po siya. Pangatlo, na-take, bagsak pa rin. To cut the story short, alam niyo po, hulaan niyo kung ilang beses siyang nag-take ng board exam. Hulaan niyo. 10 beses. Kung tayo, nag-take ng board exam once tapos bumagsak, baka malungkot ka na. Baka malungkot na ako. Di ba? Baka ayaw ko na at baka isipin ko, hindi ito yung profession na para sa akin. Baka isipin ko, hindi ito talaga yung para sa akin. Pero siya, alam niyo po, itong kakilala ko, na nag-take ng board exam 10 times, hindi niya binalikan yung nakaraan na bumagsak siya. At alam niyo po, ang nasa isip niya, ang mindset niya, bawat take niya is parang yun ang unang take niya. Para hindi siya ma-discourage. Para magpatuloy siya. At alam niyo po, kailan lang siya pumasa? Hulaan niyo, kailan lang siya pumasa? Ngayong December lang. Ngayong December lang siya pumasa ng board exam. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung mga bad memories of failing, hindi niya yon ginamit para ma-discourage siya. Ginamit niya yon para sa stepping stone niya na makapag-move forward at makapasa sa board exam. Alam niyo po, siguro 40 plus na siya, pero hindi siya nawala ng pag-asa. Nakapasa po siya sa board exam. Alam niyo po, maaaring minsan, hindi tayo makapag-move forward dahil sa nakaraan. Ano ba yung mga nakaraan sa buhay natin na nagiging dahilan kaya hindi tayo makapag-move forward? Siguro marami. Trauma, stress, tao, trabaho, anxiety, etc. Ang dami sigurong bagay sa nakaraan na nagiging dahilan kaya hindi tayo makapag-move forward. Minsan, ayaw nating bitawan or iwan ang mga bagay na nakasanayan na. Kaya walang pagkakataon para magbago ang sitwasyon ng buhay natin. Alam niyo po, nagkakaroon lang ng bago kapag binitawan ang luma. Naniniwala kayo doon? Di ba, parang cellphone. Kapag bumili ka ng bagong cellphone, kailangan mo munang siguro itabi yung lumang cellphone mo. Or ipamigay na lang, i-dispose para makabili ka ng bagong cellphone. Sino pa po dito ang gumagamit ng dipindot pang cellphone? 3310. May price po na 1,000 pesos. Kala ko may magtataas, wala akong 1,000.
Alam niyo po, para magkaroon tayo ng panibagong bagay, kailangan talaga nating bitawan ang luma. May mga pagkakataon na kailangan nating iwanan ang isang bagay upang bigyang daan ang panibagong pagkakataon. So ayan, ulitin ko may mga pagkakataon na kailangan nating iwanan ang isang bagay upang bigyang daan ang isang panibagong pagkakataon. Masakit iwanan ang nakaraan. Masakit iwanan ang mga nakasanayan. Pero kailangan po natin talagang bitawan at i-embrace ang panibagong kasalukuyan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, ilibing sa limot at wag nang alalaanin pa. Alam niyo po, the more you dwell on the past, the more you carry the weight of its emotion and pain. Alam niyo po, ito yung madalas na dapat sinasabi sa mga taong gustong mag-move on sa relationship nila before. Wag mo nang balik-balikan pa yung unang date nyo. Baka kasi pabalik-balik ka sa unang date nyo, naaalala mo tuloy na mahal mo pa siya. Di ba? Pabalik-balik ka sa pagkakataon na siya ay kasama mo, holding hands while walking. Yan tuloy, nasasaktan ka pa. The more you dwell on the past, the more you carry the weight of its emotions and pain. Huwag nang balikan. Do not dwell on it. Masasaktan at masasaktan tayo. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid? Nakikinig pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Tulog pa ba kayo? May nag-amen. May nag-amen Ayan kikita ko kayo Ayan, tuloy tayo. Dapat nating iwanan ang mga pasanin at pagkakamali ng nakaraan. Sayin natin, iwanan ang pasanin at pagkakamali ng nakaraan upang magkaroon ng malaya at mas maligayang pangkasalukuyan. Mas magiging maligaya ka kung ngayon ang iisipin mo. Mas magiging maligaya tayo kung yung nakaraan, ilalagay muna natin dyan. Magpo-focus tayo ngayon. So, Pastor, how not to dwell on the past? Paano kami hindi maninirahan sa nakaraan? Pastor, balik ng balik ang aking nakaraan. Lagi kong naaalala ang lahat ng bagay na dumating sa buhay ko noon. Paano, Pastor? Una is let go of regrets. Di ba meron tayong mga minsan nasasabi na sayang, sana noon pa tumaya ako sa loto. 576 million. Uy, may nanalo una, 576 million. Pero hindi ko kayo ni-encourage na tumaya sabihin niyo si pastor, in-encourage kayong tumaya. Hindi ko kayo in-encourage tumaya. Di ba meron minsan may mga sayang moments tayo. Let go of it. Bakit? Kasi kung lagi ka lang mag-iisip na sayang, paano ka mag-iisip ng panibagong solusyon dun sa bagay na nasayang? Di ba? Halimbawa, sa pagsasaing ng bigas. Hindi ka marunong magsaing dati. Naglagay ka ng 2 takal. Inilagay mo 1 tubig lang na takal. Doon sa cup, 1 tubig lang. Ang nangyari tuloy, ang bigas mo matigas. Nasabi mo, sayang. Kung magpupokus ka sa puro sayang, paano mo masusolusyonan yung pagluluto ng tamang takal ng tubig sa bigas? Kailangan nating itabi or isantabi ang regrets para makapag-move forward po tayo. Recognize that dwelling on the past, especially on mistakes and regrets, can hinder your progress. It will hinder your progress. Accept that everyone makes mistakes. Sino dito ang hindi nagkakasala at nagkakamali? Sa mga lalaki at babae, sino ang mas madalas nagkakamali? Tumawa ang babae. Mukhang mga lalaki, no? Sige na po. So, accept that everyone makes mistakes, but this should not define your present or future. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Next, forgive yourself and others. Forgive yourself and others for past wrongs. Pag nakaraan na, nasolusyonan na, huwag nang balik-balikan. Madalas, ito po ang nangyayari sa buhay mag-asawa. Kapag nagtatalo, ay ikaw dati nga binabalikan pa yung nakaraan. Ang nangyayari tuloy, yung present na dapat bigyan ng solusyon, nadadagdagan pa ng panibagong away. Forgive yourself and others. Huwag nang balikan ang nakaraan. Unforgiveness can anchor you to the past, preventing personal growth and healing. Kaya nga sabi sa Corinthians, love does not record ng mga bad wrongs, ng mga wrongs sa buhay. Hindi nagre-record ng mga
nakaraang pagkakamali. Kung mahal mo ang isang tao, huwag mo nang balikan ang pagkakamali niya. Patawarin na natin. Kung meron kayong mga nakaalitan ngayong taon, patawarin nyo na sila. Kung yung sarili mo hindi mo mapatawad, patawarin mo na rin ngayong taon. Ang sarap kayang magpaputok mamaya, tumingin sa mga fireworks nang malaya yung puso. Di ba? Papaputok ka dyan, tapos ikaw nagkukulong sa kwarto. Ay, may mga nagpapaputok na, nagpa-fireworks na. Ikaw nagkukulong sa kwarto kasi yung nagpapaputok, kagalitan mo. Di ba? Di ba? Masarap mag-celebrate mamaya nang may pagpapatawad sa puso. Ito ang madalas na naiisip ko kapag pumapasok ang pagpapatawad ko sa ibang tao. Alam niyo po, laging pumapasok sa isip ko ang sinasabi ng Diyos sa akin. Sabi niya, ikaw nga pinatawad ko eh. Makasalanan ka rin. 'Di ba? Hindi mo rin deserve, pero pinatawad kita, sabi ng Diyos. What more tayo? Kung tayo ay salt and light of this world, apply it sa buhay natin. Magpatawad din ho tayo. Next, mga kapatid, embrace change. Kung may pagbabago sa susunod na taon, lumaki yung tiyan mo, embrace. Di ba? O hindi natin maiiwasan na talagang magkakaroon ng physical change sa buhay natin. Emotional change, at kung ano pa man yan, embrace it. And use it, mga kapatid, para ma-motivate ka para sa panibagong pagkakataon at ang panibagong buhay. So while Isaiah encourages not dwelling on the past, it doesn't mean ignoring the lesson it offers. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo na aalalahanin yung nakaraan. Hindi naman ibig sabihin nun, kakalimutan mo na yung mga lesson na naituturo nun. I-carry mo pa rin, dadalin mo pa rin yung mga lesson na tinuturo ng nakaraan sa'yo. Nagkakaintindihan tayo? Okay. Next, mga kapatid, learn from the past. Ayun pala, nasabi ko na kagad yung explanation. So learn from the past. Di ba? Kung ano ang nangyari nakaraan, matuto na tayo. Huwag nang paulit-ulit. May mga taong natututo, may mga taong patuloy na nababagsak pa rin. Pero it doesn't mean wala nang tsansa. May tsansa pa rin, pero wag nating abusuhin. Nagkakaintindihan tayo? Laging may tsansa ang Diyos, laging may forgiveness ang Diyos, pero wag abusuhin. Kasi bawat pag-aabuso natin sa Diyos, merong katumbas na consequences. Nagkakaintindihan? Okay. So sige, next, focus on the present. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 34, 'di ba mga kapatid, sabi doon, do not worry about tomorrow and let tomorrow worry about itself. Focus doon sa ngayon na ibinigay ng Diyos. Doon tayo mag-focus. Next, trust God's plan. Pagtiwala sa Diyos, practice gratitude. Alam niyo po, isa ito sa mga bagay na dapat nating i-practice. Gratitude. Maliit or malaki ang natanggap natin ngayong taon, magpasalamat ka. Meron nga akong nakitang bata sa Facebook, nakatanggap ng regalong pansit canton, tuwang-tuwa. Tayo, hindi lang maibigay ang gusto. Nagwawala, umiiyak. Di ba? Bata yun pansit canton. Imagine that, baka paborito niya yun, no? Practice gratitude in the coming year. Mahirap yon, pero let's practice it. Kasi alam niyo po, mas magiging kontento tayo sa buhay. Next, set new goals, choose your circle. Bakit choose your circle? Kasi not all the people, mga kapatid, ay makakatulong sa atin. You have to choose your circle. And circle matters. Bakit? Kung sino ang lagi nating kasama, yun ang magiging tayo. So if we want to grow, kung gusto nating yumaman, palibutan mo ang sarili mo ng mga business-minded. Kung gusto nating magkaroon ng buhay na maayos, gusto nating talagang lumago spiritually, umatin tayo sa Bible study. Ang dami nating Bible study. So choose our circle. Next, seek support kung kinakailangan. Next, mga kapatid, so pastor, nice, number 2 na tayo na point. Don't worry, panibagong taon, mas mahaba pa rin ang sermon. Next, elevate your faith in Jesus. So letter E, elevate your faith in Jesus. So, bakit sinabing elevate your faith in Jesus? Basahin po muna natin ang verse 19a. Tingnan nyo to. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Minsan, mga kapatid, hindi natin nakikita ang isang bagay na ginagawa ng Diyos because our faith is too low.
mababa ang faith natin sa Diyos. Wala tayong tiwala. So this coming New Year, kailangan natin siyang i-increase. Kailangan natin siyang palaguin kung gusto nating mas makita ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Alam nyo minsan, mga kapatid, may mga bagay na ginagawa ang Diyos, hindi lang natin nakikita. Parang ganito, nasa harap na natin ang biyaya, hindi pa natin nakikita. Halimbawa po, sa pagkain, may pagkain na nakalagay, iba pa ang hinahanap. Di ba? May pagkain na nakakainin, iba pa ang gusto. May biyaya na, alam niyo yon, iba pa ang hinahanap. So maging grateful po tayo. Minsan, alam na natin ang sagot ng Diyos. Hindi pa natin pinapansin. Di ba? Minsan may lumapit po sa akin. Sabi niya, Pastor, in love ako. Sabi ko, talaga? Saan? Sa babae, Pastor. Ano ka? Babae rin, Pastor. Sabi ko, anong dapat mong gawin? Sabi niya, Pastor, alam kong kasalanan pero in love ako, Pastor. Ano ang dapat mong gawin? Sabi ko sa kanya, sabi niya, lumayo. Alam mo naman pala yung dapat mong gawin pero bakit hindi mo ginagawa? Alam niyo minsan, alam na natin ang sagot at solusyon sa bawat kasalanan na nagagawa natin sa buhay. Hindi lang natin pinapansin. Bakit? Bakit natin hindi pinapansin? Kasi gusto natin na kahit mali ang ginagawa, sumang-ayon pa rin sa atin. Di ba? Mali na ang ginagawa, gusto mo sumang-ayon pa sa'yo. Kasalanan na ang ginagawa, gusto mo sumang-ayon pa rin sa'yo. Kapatid, kapag mali, alam na natin ang sagot, gawin na natin. Nagkakaintindihan? Amen ba? Amen. Minsan pa, mga kapatid, nandyan na, nag-provide na ang Diyos. May baon ka na sa school, nangingi ka pa ng 100. Di ba? Para saan? Maging grateful po tayo. Alam niyo po minsan kung bakit natin hindi nakikita talaga ang lahat ng ginagawa ng Diyos. Ulitin ko, kasi kulang tayo sa pananampalataya sa Kanya. Unahin natin sa susunod na taon ang pagpa-priority ng oras natin sa Diyos. Unahin natin ang pagpapalago ng pananampalataya natin sa Kanya. Bakit? Kasi alam niyo po, kapag inuna niyo ang Diyos, katulad ng sinabi sa Matthew chapter 6, verse 33, is, all of these things shall be added unto you. Diba yung nasabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So kung gusto mong, mga kapatid, talagang maayos ang mga bagay na ma-add sa buhay mo sa susunod na taon, unahin niyo po ang Diyos. Nagkakaintindihan? Amen. Kaya mga kapatid, sa susunod na taon, fix our eyes on Jesus. To elevate our faith, fix our eyes on Jesus. We must pray that our faith in the incoming year will be elevated. Pero it's not our own strength. By the way, ang pagpapalago sa pananampalataya, it's not our own strength pa rin. Hindi pa rin to galing sa sarili nating effort, sa sarili nating kakayahan. Oo, may gagawin tayo, magbabasa tayo ng Bible, magpe-pray tayo, mag-worship tayo. Alam nyo, kahit gawin nyo lahat ng bagay na yan, kung hindi naman talaga totally surrendered ang puso mo, at kung hindi naman talaga galing sa Diyos yung kalakasan mo, mapapagod at mapapagod ka. Sinong pagod ng mag-church? Ayan, at least walang pagod. No? Natutulog lang, pero hindi pagod. So, mga kapatid, let's pray na tulungan tayo ng Diyos na i-increase ang faith natin. Kasi sa pamamagitan ng kalakasan niya, lalago po ang pananampalataya natin. Basahin natin ang Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Our God is the author and perfecter of our faith. Sa Kanya galing ang faith, mga kapatid. So kung sa Kanya galing ang faith, hingin po natin to sa Kanya. Para sa lahat ng pagkakataon na darating sa atin sa susunod na taon, may kalakasan tayo. Lalago ang pananampalataya natin. Elevating your faith is an ongoing and intentional process. Anong ibig sabihin nun? Elevating your faith is an ongoing and intentional process. Pag sinabing ongoing, tuloy-tuloy. Since day one, mga kapatid,
ng 2024, pagpasok ng 2024 day 1, dapat tuloy-tuloy tayong nananalangin, nagbabasa ng Biblia, at nananampalataya sa Diyos hanggang 365 days. Ongoing siya. Actually, hindi nga lang hanggang 365 days eh. Habang nabubuhay ka. Dapat in-elevate po natin ang faith natin. Huwag tayong makampante na ang pananampalataya ko, ang taas na. Ang pananampalataya ko, abot langit na. Actually, wala pang kayang umabot ng langit. Kasi nagkakasala pa tayo. So araw-araw, ask God to elevate your faith. Ongoing, tuloy-tuloy. Huwag nating sabihin, nakapag-church na ako ng isang beses sa isang buwan. Sapat na yon. Dahil lilipat na sa Siena Park sa January 7, sapat na nag-church ako dito sa BS Square. Hindi na ako maglalakad kasi traffic. Kapatid, huwag nating isipin na ang isang bagay na nagawa natin sa Diyos, yun na. Hindi. Ongoing. Di ba meron tayong tinatawag na sanctification sa 3 stages of salvation, kung saan ginagawa tayong holy ng Diyos. Nagiging holy lang tayo kapag nagpapatuloy tayo sa harapan sa pinapagawa ng Diyos para sa atin. And of course, intentional process siya. You have to be intentional. Parang sa isang relationship, kung gusto mong kiligin siya sa'yo, you have to be intentional na bigyan siya ng bulaklak, na mahalin siya, na sabing I love you. Sa Diyos, kung gusto nating mas makilala siya, you have to be intentional. Kung yung time mo ngayon parang hindi sapat para mabasa mo ang Biblia, be intentional to create time. To make time, not to find time. Nagkakaintindihan? Okay. It involves willingness to change. It involves, mga kapatid, surrender for development. It's about making your faith an integral part of your life. Gawin nating buhay ang pananampalataya sa Diyos. Gawin nating parte ito ng buhay natin to seek a closer relationship kay Lord. So how to elevate our faith in the next coming years? Ilan lang po to, mga kapatid. In the next coming year, recognize God's sovereignty. Sino ba ang Diyos sa'yo? Maliit or malaki? Magsabi nga ng amen na sa kanila, maliit ang Diyos. Magsabi nga ng amen na sa kanila, malaki ang Diyos. Amen. Malaki po ang Diyos and very powerful. Recognize Him as our sovereign God. And be open to change. If there is something that the Lord wants to change in you and in me, be open doon. Hindi kaya ito nilagay. Be open to change. And of course, read the Word of God. Basahin natin ang salita ng Diyos. Next, participate in God's work. Kung hindi pa tayo parte ng mga discipleship, hindi pa tayo parte ng mga Bible studies, kapatid, participate in it. It will help you elevate your faith in Jesus. Nagkakaintindihan? Next, and be patient and wait on God. Pag may pangako ang Diyos sa'yo, hintahin po natin ito. Nagkakaintindihan? Pag may pangako ang Diyos sa'yo, magtiwala ka sa Kanya. Magkaroon ng mahabang pasensya. So that's number 2, mga kapatid. Elevate your faith in Jesus. I-increase natin ang faith natin sa susunod na taon. Huwag tayong makampante sa kung ano na meron tayo ngayon. Next is, walk in the will of God. Basahin po natin ang verse 19b. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Tignan nyo yun mga kapatid. Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon daw ng ilog sa lugar na to. Alam niyo po, pag ang Diyos ang gumawa ng isang daanan sa buhay natin, ibig sabihin, ito ang gusto niya at kalooban niya. Pag nag-create siya ng way or opportunity sa atin, halimbawa sa trabaho, napaka-smooth, may opportunity. Kaya lang, hindi ko gusto yung sahod eh. Pero dun sa isa, ang taas ng sahod, pero ito yung gagawin ko, magkakasala ako. Saan ang pipiliin nyo? Mataas ang sahod, pero magkakasala, or dun sa maliit na sahod, pero ito yung kalooban ng Diyos. Pastor, malaki yung sahod, siyempre. Siyempre. Alam nyo po, pag ang Diyos nag-create ng opportunity or way, daanan sa buhay natin, yun ang gusto niya para sa atin. Akala ng marami kapag sinabi na paglakad sa kalooban ng Lord ay magiging madali ang buhay, na wala ng problema sa buhay, doon po tayo nagkakamali. Alam niyo po ba, nabanggit na natin to before, yung daanan patungo sa buhay masikip. Narrow ang path na pinapadaanan ng Diyos sa atin.
Hindi siya madali, pero worth it at the end. 'Di ba? Hindi siya madali, pero kapag nakamit natin yung kalooban ng Diyos, mas the best pa yon kesa sa mga bagay na temporary lang. We just can easily overcome the things of this world because He is with us. When we walk with Him, we can be victors. 'Di ba? When we walk with Jesus, mga kapatid, magiging victorious tayo. Walk in the will of God, dahil sa kanyang plano, magkakaroon tayo ng pag-asa at buhay na puno ng biyaya. At dahil ang Diyos ang gumagawa ng daan para sa atin, siya po ang gumagawa ng paraan para tayo ay protektahan, siya ang gumagawa ng paraan, mga kapatid, para i-provide yung needs natin, at siya ang gagawa ng paraan para tulungan tayo, bigyan tayo ng kalakasan sa mga bagay na pinapagawa niya sa buhay natin. Alam niyo po, palaging may proseso sa paglakad sa Diyos. Maaring madali, minsan mahirap, mabilis, matagal, pero in God's perfect timing, what we are aiming, hoping, and praying will make it happen. Naniniwala ba tayo na lahat ng pinangako at pag-asa natin sa Diyos mangyayari? Mangyayari ba? Amen! Kasi 'di ba, may paboritong verse ngayon ng mga tao, kahit hindi Kristiyano. Yung verse na Isaiah chapter 60 verse 22. 'Di ba paborito ng halos lahat 'yon? Nakikita ko yun sa internet, talagang pinopost. 'Di ba? When the time is right, I the Lord will make it happen. Pag tama na ang panahon, ang Diyos, mga kapatid, ang magpapalaganap ng bagay na pinangako niya po sa atin. So trust God, mga kapatid. Maglakad tayo ng may pagtitiwala sa Kanya. May sasabihin po ako sa inyo. Pansinin niyo yung verse na binasa natin kanina. Basahin ko lang ulit ha. Sabi doon, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. At magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Bakit kaya sa tingin nyo, sa gitna pa ng disyerto gumawa ng daanan ng Diyos? Pwede naman siguro sa patag. Di ba? Pwede niyang sabihin na gagawa ako ng daanan sa patag. Gagawa ako ng daanan sa hindi malubak. Gagawa ako ng isang daanan doon sa bagay na hindi malupa. Sa disyerto, malupa doon, di ba? Mabuhangin. Di ba? Mabuhangin. Pero bakit doon pa siya gumawa? Alam niyo po kung bakit? Kasi, uulitin ko, ang paglakad sa Diyos, meron po talagang proseso. Hindi siya madali. Hindi madali maglakad sa disyerto. Minsan, ganun yung lakad mo. Tumatabingi ka. Pero at the end of it, ano sabi ng Diyos? Meron daw ilog. Basahin ko sabi doon, at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Imagine that, may ilog sa disyerto. Parang imposible yatang gawin ng tao yon, pero kayang gawin ng Diyos. May ilog daw sa lugar na yon na magagamit ng mga Israelita as their resources. Sa buhay natin, minsan hindi madali ang paglakad sa kalooban ng Diyos, pero pag nagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, mga kapatid, may resources or the best ang maibibigay sa iyo ang Diyos. Ngayong 2023, may tanong po ako sa inyo. Saan ka mas lumalakad? Saan ka mas lumakad? Sa kalooban ng Diyos or sa sarili mong pangkalooban lang? Mag-reflect din tayo. Tingnan natin. Saan tayo mas lumakad ngayong 2023? Sa kalooban ng Diyos or sa kalooban lang natin? Kapatid, kung tayo ay naligaw nitong 2023, pagkakataon po ito na panibagong taon para tayo ay makapagsimulang muli sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos. Gusto po ng Diyos na maranasan mo at maranasan ko ang plano niya sa iyo this 2024. Ano pong sabi sa Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Diba? Alam ng Diyos ang plano niya sa iyo, ang plano na may pag-asa, ang plano, mga kapatid, na maging success sa buhay. Huwag po nating hayaan na ang pagpapala natin ang pagpapala ng Diyos ay hindi natin maranasan. Dahil tayo ay hindi naglalakad sa kalooban niya, huwag nating hayaan. Maglakad po tayo sa kalooban niya. Alam niyo po ba, you will only receive the promises of God if you walk in the will of God. Nandito yung promise ng Diyos sa right way. Nilagay niya, pero dumaan ka sa kaliwa. Sa tingin mo ba marireceive mo yung promise niya? Hindi.
You will only receive the promises of God if you walk in the will of God. And to know the will of God is knowing the Word of God. So read your Bible this coming 2024. Magsabi nga ng amen ang nakatapos na ng Biblia, ng pagbabasa sa Biblia. Magsabi nga ng amen? Ba, marami-rami na. Marami-rami na. Hindi pa uli ang lahat, mga kapatid, sa hindi nagsabi ng amen. At sa mga nagsabi ng amen, ulitin po nating tapusin ang pagbabasa ng Biblia. Alam niyo kung bakit? Sa bawat basa mo, hindi yan yung natutunan mo nung nakaraan. Laging may bago kang matututunan. Mababasa mo, teka lang, parang hindi ko, alam ko tong verse na to. Pero bakit parang iba yung revelation sa akin ngayon? Pero bakit iba yung natututunan ko ngayon? To know the will of God, read the Word of God. So mga kapatid, as our conclusion, alam niyo po, sa panibagong pagkakataon, asahan natin na hindi tayo nag-iisa. Sa pagpasok mamaya ng panibagong taon, hindi ka nag-iisa kapatid. Hindi rin ako nag-iisa. Kasama natin pamilya natin, or kung hindi man natin sila kasama, kasama pa rin po natin ang Diyos natin. Amen? Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Asahan natin na may sukdulang biyaya ang Diyos na pwedeng ibahagi po sa atin ngayong taon. Amen ba mga kapatid? Kaya kapatid, sa pagpasok ng taon mamaya, salubungin natin ito ng may kagalakan, pagtitiwala at pagpupuri sa ating Diyos. Huwag nating kalimutang manalangin kapag pumasok ang bagong taon, huwag nating kalimutang magtiwala sa kanyang plano para magkaroon naman tayo ng totoong Happy New Year. Pakisabi nga po sa katabi mo, Happy New Year. Yan, papuri po sa ating Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos. Tunay po na may panibagong pagkakataon sa panibagong taon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na sa panibagong taon na papasok mamaya, isa rin po itong panibagong pagkakataon para kami ay lumago bilang isang anak ninyo at para kami ay lumago sa buhay namin na itinalaga ninyo. Lord, patuloy na gabayin niyo po ang bawat isa, patuloy na kayo ang maging sentro ng pagsiselebrate ng bagong taon mamaya at patuloy na ang banal mong spirito ang magbigay sa amin ng kalakasan para magampanan ang lahat ng bagay na nakahanda sa amin sa susunod na taon. We thank you, our Lord Jesus, for everything for this 2023. Thank you for all the goodness na ginawa ninyo sa buhay namin. And thank you, kahit na may mga circumstances na dumaan ngayong 2023, ipinaunawa nyo pa rin na hindi nyo kami iniwan ni pinabayaan. Thank you sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo at dahil doon, Panginoon, sa inyo namin itinataas at binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.